Hello guys, meron tayong tutorial ng troubleshooting ng electric fan. So ito po siya. I-check po natin yung kanyang power cord. Naka-resistance times 10 tayo. So 1. So pumalo po siya. 2. Pumalo din po siya. So 3, pumalo din siya. So ibig sabihin lang po, ang kanyang motor ay okay pa dahil tinesting natin yung kanyang power cord at pumalo ang ating tester. Ibig sabihin okay pa ang motor natin. Pero subukan natin siyang isaksak sa 220 volts. Meron akong outlet na may ilaw para malaman natin na may kuryente yung ating sasaksakan. So ayan po, sinaksak natin. Number 1, wala po siyang andar. Number 2, wala po siyang andar. At number 3, so wala po siyang takbo. Ibig sabihin lang po niyan ay meron pang parte ng electric fan ang may sira. So kahit anong ulit ang gawin natin, ayaw siyang umandar. So kailangan natin siyang baklasin. Guys, babaklasin natin ang electric fan para ma-troubleshoot natin ng maayos. So ayan po, tinatanggalan natin yung kanyang cover sa likuran. Alisin natin ang screw. Ayan, tinanggalan natin siya. So ayan na po yung kanyang lumang capacitor na nakakabit na ayaw pong umandar. So kailangan po natin siyang kalasin para matanggal sa kanyang circuit para mas madali siyang i-test. So kung napapansin nyo na tinanggalan natin yung lumang pyesa at bago na po yung nakakabit, lalagyan natin siya ng insulator. At ikakabit na natin siya dahil nasiguro na natin na yung kanyang lumang capacitor ay hindi na po umaandar. So pinalitan na po natin siya ng bago. Ayan po, kinakabit na natin siya. Kailangan lang po mahigpit ng pagkakabit para po masiguro natin na aandar po ang ating electric fan dahil pinalitan na natin siya ng bagong capacitor.
So nakakabit na siya. Kailangan lang natin siyang i-test kung okay na tong bagong capacitor. So ite-test natin yung kanyang power cord. Number 1, so pumalo siya. 2, pumalo siya. 2, pumalo siya. 1, okay, pumalo. So okay na po yung ating capacitor. Kahit ulit-ulitin natin siya na i-adjust, ay ikutin ng kanyang selector. So okay po siya. Kailangan na po natin siyang isaksak sa 220 volts, pero kailangan lang natin munang higpitan yung kanyang capacitor. Lagyan natin ng tornilyo at lagyan na natin ng takip. Sa ganitong paraan, alam na natin na capacitor po ang kanyang sira. So higpitan lang po natin itong takip niya. So ayan po, inihigpitan po natin. Kailangan po natin kumuha ng outlet na may kasamang bulb na may ilaw, para masiguro natin na yung ating sasaksakan ay may kuryente. Guys, continue watching para malaman natin kung okay na ang takbo ng electric pan na to at natapos na natin. So ito po siya, sasaksak na natin siya. So malalaman na natin kung ito po ay aandar. So ayun na po, sinaksak na. So number 1, ayun na po, tumakbo na po siya. 2, tumakbo na rin. So okay na po siya. Pwede rin natin siyang patayin. Ayun, pinatay natin, tinanggal at saksakan, at isasaksak natin uli. So kumpirmado na okay na po yung ating electric pan, maandar na. So hanggang dito na lang guys. God bless you all. Salamat po. Bye.